Matapos may skandalo dahil sa fertilizer fan scam, panibagong anomalya na naman ang nabungkal ng News 5 sa Department of Agriculture. 5 regional directors na sinipa na ng ombudsman, may kalahating taon na nakakaraan ang nabisto naming nakaupo pa rin sa pwesto. Ano kaya ang paliwanag ng ahensya? Narito po ang unang bahagi ng aming eksklusibong report. Matapos bumaba sa pwesto si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, agad nagpalabas ng order noong Hunyo 2011 ang noy acting Ombudsman na si Orlando Casimiro. Ibinaba niya ang dismissal order sa mga regional director na sina Abelardo Bragas, Rick Oblena, Oscar Parawan, Leo Cañeda at Reynero Bellarmino. Pinasisibak sila dahil sa kasong malversation of public funds kaugnay ng fertilizer fund scam. Pero mismong opisyal ng DA ang umamin sa News 5, hindi pa nila sinusunod ang utos ng ombudsman. Kung yan ay pagsasabay-sabayin mong alisin, tsak kung mapipila yan. Pinagtanggol pa nga niya ang kakayahan ng mga pinasisipang opisyal ng ombudsman. Sila ho yung nag-orchestrate lahat ng mga functions. So we really need them first. Pero ang mga magsasaka tila iba ang nakikita. Kinakasanggapan pa nila yung kasi. Yan ang klarado. Paniwala rin ang kilusang magbubukid, patuloy pa rin ang korupsyon sa ahensya sa kabila ng pinagmamalaking daang matuwid ng Pinoy administration. Kapag mawala na yung mga regional director na yan na may mga sangkot na desisyon ng ombudsman, matatapos ang maliligayang araw ng mga taga Department of Agriculture. Nanindigan ng Department of Agriculture na hindi nila sisibakin muna ang mga opisyalis nito na pinasisibak na ng Office of the Ombudsman dahil sa pagkakadawit sa fertilizer fund scam. Anila, ang mga opisyal na ito ay mga eksperto at wala pang maaring pumalit sa kanila. Erwin Tulfo, News 5. Bukas po alamin sa ikalawang bahagi ng aming report kung saan napunta ang 2.5 billion pesos na pondo para sa farm-to-market roads na inilabas ng pamahalaan sa kasagsagan ng issue ng impeachment laban kay Chief Justice Renato Corona. Umaaray sa dobleng kalbaryo ang ilang OFW na napauwi sa bansa nang sumiklab ang gulo sa Syria. Nawalan na nga raw sila ng trabaho, wala pa raw ang ipinangako sa kanilang tulong ng gobyerno. Narito ang report. June 2011 nagpunta sa Syria si Aling Angelita Telan bilang domestic worker. Pero di pa man nagtatagal sa trabaho. Napilitan na siyang bumalik sa Pinas nang sumiklab ang kaguluhan doon. Pinangakuan daw sila ng tulong pinansyal ng gobyerno kapalit ng nawalang trabaho. Pero reklamo ni Aling Angelita, napakulang ang pangakong ito. Will be there in the Philippines. Sabi nila, saan nila ako matulungan ngayon? Wala. Kahit kusing wala akong natanggap. December 2011 din umuwi mula Syria ang OFW na si Marilyn Magallaon. Tulad ni Aling Angelita, ni isang kusing, wala pa raw siyang natatanggap. Nung bumalik po kami sa sa OWA Center po, kasi po, di ba, nangako po sila na bumalik lang daw po kami. Nung bumalik po kami doon, ang sabi po, wala naman din daw pong pera. Ayon sa grupong Kanlungan Center Foundation, pahirapan talaga ang pagkiklaim ng mga OFW ng financial assistance. Maraming frustrated dyan kasi marami daw hinihingi sa kanila. At kung halimbawa daw malaki ang amount, hinihingan din sila ng parang pwede nilang isanla. Paglilinaw naman ng Overseas Workers Welfare Administration, wala ho tayong ganong programa. Nagbibigay din naman tayo ng tulong sa kanila in form of this livelihood assistance program natin. ngayong malabo na ang inaasahang tulong ni Aling Angelita at Aling Marilyn mula sa gobyerno, di raw sila magdadalawang isip na muling magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Cheryl Cosim, News 5. Mga kapatid, suwabe naman ang pasok ng bagong linggo at Chinese New Year. Yun nga lang may isang nagbabantang sama ng panahon. Pero sabi ng Pag-asa, nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Ando sa may timog ng Mindanao. Ang good news sa ngayon, mukhang hindi na ito papasok ng bansa o magiging bagyo. Pero ingat pa rin po kayo dyan sa may Mindanao, mga kapatid. Meron kasing wind convergence o ipagsasalubong ng mga hangin dyan. Banda po sa inyo. Posible raw yung magdala ng mga ambon o ulan. Dito naman sa Luzon, nakatambay pa rin ng buntot ng cold front. Kaya nga minsan lumalamig ang ating mga gabi.
Minsan may dala ring ulan, pero kumpara ng mga nakarang linggo, humina na yan. Ayos pa rin. Overall, sakto naman ang inaasang lagayan ng panahon sa bansa. Pero ingat pa rin po sa mga nakaambang ambon. Pero maiba tayo. Ngayon ang unang araw ng Year of the Dragon sa Chinese astrology. Sa Oriental mythology, simbolong dragon ng kapangyarihan. Sa Chinese zodiac, ito raw ang pinakamaswerte. Pero kabaligtaran ang sa Western mythology kung saan simbolo ito ng takot at lagim. Ang dragon ang laging kontrabida, isang mabangis na halimaw na pinapatay ng mga bida. Sa Biblia, sa Book of Revelations, inuugnay ito sa demonyo. Nako, maraming sikat na pinanganak sa Year of the Dragon. Pero wala namang saangas pa sa pagpasok ng dragon na ito. At yan ang ulat panood sa ngayon. Ako po si Lourdes de Vera. Mala royal wedding ang mga eksena sa kasal ni Shalani at Roman Romulo kagabi. Ang simple pero eleganteng kasalan ng taon, ikwento mo, MJ Marfort. Naghahanda pa lang si Congressman Roman Romulo para sa kanyang kasal, di na maalis ang abot tenga niyang ngiti. Pakiramdam ko na parang nice before na ikakasal. Yes. Excited. Ang pamilya naman ni Shalani, di mapigilang magsenti. Saktong 45 minutos bago ang kasal, dumating si Roman sa simbahan. Maya-maya pa, sumunod na ang bride. Naglalakad pa lang sa aisles kasama ang kanyang katay-tatayan na si Tito Mon. Di na maikakaila ang sulyapan nila ni Roman. At nang bigyan ng basbas ni Cardinal Gaudencio Rosales, si Roman na ikis ang bride, not just one, but dalawa ang binigay ng groom. Marami pa silang nais gawin bilang. Sa reception, forever holding hands ang bagong kasal. Sa interview man, o sa pag-entertain sa mga bisita. Panay naman ang kantsaw ni Mommy Evelyn sa unika iha niyang si Shalani. I said, what is this? You know, Roman is asking the hand of my daughter. Nang maupo na sila, sumampol sila ulit ng kanilang wedding kiss. Na not just one, but 2 times din. Pagkatapos ng wedding, tanong ng marami, plano na nga ba nilang bumuo ng family? We don't plan it. We don't want to plan things like that. MJ Marfori News 5. Congratulations sa ating Congratulations. Oo. Good job. mga... Saan doon? Abay, natapos Napao niya si Oo Shalani. naman. Good job, sir. At good job, ma'am. Ay, siyempre, may mga proposal yan. Diba? Yeah, may napanood tayo ngayon. At saka, bagay na bagay sila Bagay na bagay. Hintayin na lang natin yung Little Roman or Little Shalani. Yeah. Kung kailan mabubuo. Doon mapapag-good job ka na naman. May nainggit siguro. Okay, mga kapatid. Kung hey Pachoy. Kung hey Pachoy! Yan ang kalahating oras sa mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon.